Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong linggo, 3 ng Agosto taong 2025. Patuloy pa rin ang epekto ng hanging habagat sa Batanes. Inaasahan ng maulap na kalangitan at mga biglaang pag-ulan, katamtaman hanggang malakas ang intensidad. Ang bagyong namataan sa Hilagang Luzon ay nawala na. Ang bagyong Krosa ay nananatili sa karagatan ng Japan at walang epekto sa Pilipinas. Gayon din ang bagyong Imong na malayo sa ating bansa. May LPA naman tayong binabantayan sa Silangang Mindanao. Inaasahan ang pagpasok nito sa ating PAR sa loob ng 24 na oras. Ayon sa ating climatological track, may inaasahang LPA sa loob ng PAR mula ika-6 ng Agosto hanggang 12. Posibleng maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Kahit hindi ito maging ganap na bagyo, magdudulot pa rin ito ng pag-ulan at maulap na kalangitan. Ang ibang mga LPA na minomonitor natin ay nawala na. Maging alerto po tayo at manatiling updated sa mga susunod na anunsyo. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat, maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan sa Batanes. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahang maaliwalas ang panahon at mainit. Payo po namin na magdala ng tubig upang maiwasan ang dehydration dahil sa matinding sikat ng araw. Magdala rin ng panangga sa araw kung may mga aktibidad kayo sa labas. Posible pa rin ang isolated na pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorm. Maaliwalas na kalangitan at matinding sikat ng araw ang inaasahan sa buong Visayas sa umaga. Inaasahan naman ang mga thunderstorm sa Silangang Visayas at Timog Visayas sa hapon at gabi. Ang Kanlurang Visayas at Hilagang Visayas ay mananatiling maaliwalas. Maaliwalas na panahon ang inaasahan sa halos buong Mindanao sa umaga. Magkakaroon ng mga thunderstorm sa hapon at gabi na magdudulot ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan. Maaliwalas na panahon ang inaasahan sa Palawan, ngunit may kasamang mga thunderstorm o biglaang pag-ulan dahil sa mga thunderstorm na nagmumula sa Silangang Mindanao at sa LPA na ating minomonitor. Maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Maaaring magbago ang lagay ng panahon anumang oras. Manatiling updated sa mga bagong ulat. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga mangingisda na maging maingat dahil maalon ang karagatan sa Batanes at Babuyan Group of Islands dahil sa hanging habagat. Ang ibang bahagi ng karagatan ay moderate to rough. Ingat po tayo. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Para naman po sa lagay ng ating panahon pa, patuloy pa rin yung paghina ng habagat natin. So pagsapit ng Monday, posibleng extreme northern Luzon na lamang or yung Batanes and Babuyan Islands ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. The rest of the country, fair weather conditions or partly cloudy skies in general. Sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan. At pagsapit ng Tuesday, posibleng magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break o yung time kung saan hindi nakaka-apekto at all, yung southwest monsoon. So asahan sa Metro Manila, patuloy ang pagbuti ng panahon, madalas magiging maaraw nga. And at the same time, kapansin-pansin, pagsapit ng Tuesday, posibleng umakyat sa 34 degrees Celsius yung ating maximum temperature. Dito naman po sa Baguio City at malaking bahagi ng Northern Luzon, dun sa mga kabundukan, ideal po yung pamamasyal, no? Dahil nakikita natin bahagyang maulap at minsan maulap na lamang yung kalangitan. Bubuti na rin yung panahon sa may Ilocos Region at mas dadalang na po o mas bibihira na yung mga pagiging pag-ulan natin sa mga susunod na araw. Habang sa Bicol Region, nananatili pa rin ang maaliwalas sa kalangitan umaga hanggang tanghali. So ideal pa rin yung pag-view natin kay Bulkang Mayon at doon sa mga areas po sa Bicol. Meron na lamang mga chance na mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa malaking bahagi po ng Visayas, magpapatuloy pa rin yung weather conditions na na-experience natin nitong mga nagdaang araw. So aasahan pa rin natin yung maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa hapon. Pagsapit ng tanghali, posible pa rin umakyat sa hanggang 34 degrees Celsius yung ating air temperature, lalo na dito sa may Iloilo City. Sa Metro Cebu naman hanggang 33 degrees, gayon din sa may Tacloban. Pero pagsapit po ng Tuesday, mas madalas na yung mga pag-ulan sa may Eastern Visayas due to localized thunderstorms lamang. At pagdating naman dito sa Mindanao, ganyan po ang ating weather conditions na nakikita, no? Magpapatuloy yung bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa hapon at pagsapit ng gabi nagkakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms. Usually mga 1 hanggang 2 oras po ito, madalas sa timog na bahagi ng Mindanao at sa mga kabundukan
ng Northern Mindanao, sa may Davao Region and Soxargen. And then possible na mas dumalas yung mga pag-ulan pagsapit po ng Lunes and Martes. Walang pinipiling oras, no? Mapaumaga, hapon or gabi, possible yung mga pulu-pulu lamang na pag-ulan. At bago po tayo matapos, meron tayong panibagong tropical cyclone threat potential forecast regarding sa panibagong sama ng panahon. Kilos po ito, Pahilagang Kanluran or Northwest hanggang sa makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero possible din na manumbalik po yung southwest monsoon natin later next week dahil sa paglapit nitong low pressure area. Pero wala pa tayong senaryo na mag-e-enhance or magpapalakas ito ng hanging habagat late next week. Posible pong mabago yung ating forecast, kaya lagi tumutok sa ating mga updates. Ang haring araw ay lulubog 6:25 ng hapon mamaya at muli itong sisikas 5:39 ng umaga.